Noong 1965, sinubukan ng 17 taong gulang na estudyanteng si Randy Gardner ang manatiling gising ng 264 na oras o 11 araw upang makita kung ano ang mangyayari nang walang tulog. Sa ikalawang araw, hindi na makapag-focus ang kanyang mga mata. Sunod na wala ang kanyang kakayahang kilalanin ang mga bagay sa pamamagitan ng pagdama. Pagdating ng ikatlong araw, naging moody at hindi maayos ang kanyang koordinasyon. Sa pagtatapos ng eksperimento, nahirapan siyang mag-concentrate, nagkaroon ng problema sa short-term na memory, naging paranoid at nagsimula siyang makakita ng mga bagay na wala. Bagaman nakabawi si Gardner nang walang pangmatagalang pinsala sa isip o katawan, para sa iba, ang kakulangan sa tulog ay maaaring magdulot ng hormonal imbalance, sakit at, sa matinding mga kaso, kamatayan. Hindi pa natin lubos na nauunawaan kung bakit tayo natutulog, ngunit tiyak na mahalaga ang tulog. Kailangan ng mga matatanda ng 7 hanggang 8 oras ng tulog bawat gabi, habang ang mga kabataan ay kailangan ng mga 10 oras. Nakakaramdam tayo ng antok dahil sa mga signal mula sa ating katawan na nagsasabi sa ating utak na tayo'y pagod at mga signal mula sa kapaligiran na madilim na sa labas. Ang pagtaas ng mga chemical na nagpapalakas ng antok tulad ng adenosine at melatonin ay nagdadala sa atin sa isang magaan na pagkatulog na lumalalim na nagpapabagal sa ating paghinga at tibok ng puso at nagpaparelax sa ating mga kalamnan. Ang non-REM na tulog na ito ay ang panahon kung kailan naayos ang DNA at nire-replenish ang ating katawan para sa susunod na araw. Sa Estados Unidos, tinatayang 30% ng mga matatanda at 66% ng mga kabataan ay laging kulang sa tulog. Hindi ito simpleng abala lamang. Ang kakulangan sa tulog ay maaaring magdulot ng seryosong pinsala sa katawan. Kapag tayo'y kulang sa tulog, naapektuhan ang ating pagkatuto, memorya, mood at oras ng reaksyon. Ang kakulangan sa tulog ay maaari ding magdulot ng pamamaga, hallucinations, mataas na presyon ng dugo at naiuugnay din sa diabetes at labis na katabaan. Noong 2014, namatay ang isang masugid na tagahanga ng soccer matapos manatiling gising ng 48 oras upang panoorin ang World Cup. Bagaman ang kanyang maagang pagkamatay ay sanhi ng stroke, ipinakita ng mga pag-aaral na ang palaging pagkakaroon ng mas mababa sa 6 na oras ng tulog bawat gabi ay nagdaragdag ng panganib ng stroke ng 4 at kalahating beses kumpara sa mga nakakatanggap ng 7 hanggang 8 oras ng tulog. Para sa ilang mga tao sa mundo na may bihirang namamana na mutation sa gene, ang kakulangan sa tulog ay isang araw-araw na realidad. Ang kondisyong ito, na kilala bilang fatal familial insomnia, ay naglalagay sa katawan sa isang nakakabahalang estado ng pagiging gising na hindi pinapayagan ng pagpasok sa mapayapang tulog. Sa loob ng ilang buwan o taon, ang kondisyong ito ay patuloy na lumalala, nagre-resulta sa demensya at kamatayan. Paano nagdudulot ng matinding pagdurusa ang kakulangan sa tulog? Iniisip ng mga siyentipiko na ang sagot ay ang pagtitipid ng produkto ng basura sa ating utak. Sa ating mga oras ng pagiging gising, ang ating mga cells ay gumagamit ng enerhiya na nagiging iba't ibang byproducts, kabilang ang adenosine. Habang dumadami ang adenosine, tumataas ang pagnanais na matulog, nakilala rin bilang sleep pressure. Ang caffeine ay humaharang sa mga daanan ng adenosine. Ang iba pang mga basura ay nag-iipon din sa utak, at kung hindi ito malilinis, nagdudulot ito ng labis na pag-load sa utak at nagiging sanhi ng maraming negatibong sintomas ng kakulangan sa tulog. Ano ang nangyayari sa ating utak kapag natutulog tayo upang maiwasan ito? Natuklasan ng mga siyentipiko ang tinatawag na glymphatic system, isang mekanismo na naglilinis ng mga basura at mas aktibo kapag tayo ay natutulog. Gumagana ito sa pamamagitan ng paggamit ng cerebrospinal fluid upang hugasan ang mga nakakalason na byproducts na naipon sa pagitan ng mga cells. Kamakailan ay natuklasan ang mga lymphatic vessels sa utak at maaari din silang makatulong sa paglilinis ng mga araw-araw na basura ng utak. Habang patuloy na nag-aaral ang mga siyentipiko sa mga mekanismo ng pagpapagaling sa likod ng tulog,
Tiyak na kailangan natin ng pagtulog upang mapanatili ang ating kalusugan at katinoan.